Isipin mo to, gabi sa isang malayong lugar sa Hilaga. Tahimik, malamig, walang ingay, kundi ang banayad na huni ng hangin. Maya-maya, may makikita kang liwanag sa langit. Una, mapusyaw na berde. Tapos unti-unting nagiging pula, lilac, bughaw. Gumagalaw ito, sumasayaw na parang may sariling buhay. Para kang nanonood ng live painting sa kalangitan. Hindi ito computer graphics. Hindi rin ito epekto ng camera o filter. Isa itong tunay na kababalaghan ng kalikasan. Ang mga Northern Lights o mas kilala sa siyensya bilang Aurora Borealis. Pero ang tanong, bakit nangyayari ito? Galing ba ito sa Diyos, sa kaluluwa, sa mga bituin, o may siyensyang paliwanag dito? Tara, alamin natin yan. Ang Aurora Borealis ay isang natural na light show na makikita sa mga lugar na malapit sa North Pole tulad ng Norway, Iceland, Sweden, Canada at Alaska. Kung sa Pilipinas ay tanawin natin ang liwanag ng araw sa mga palayan o dagat, sa kanila naman ang kalangitan ay mistulang canvas na dinadaluyan ng ilaw at kulay sa tuwing dumarating ang gabi. Sa simpleng salita, ito ay parang milagrong liwanag sa langit. Pero hindi lang basta liwanag, ito ay gumagalaw na parang alon, minsan spiral, minsan mistula ring kortina na hinahampas ng hangin. Sa likod ng ganda nito, may complex na prosesong nagaganap. Lahat ay nagsisimula sa araw. Oo, ang mismong bituin na nagbibigay ng liwanag sa ating mundo. Ang araw ay regular na naglalabas ng tinatawag na solar wind, isang stream ng charged particles gaya ng electrons at protons. Kapag ang mga partikulang ito ay tumama sa magnetic field ng Earth, dinadala sila ng magnetism patungo sa North at South Pole. Pagdating doon, bumabangga ang mga ito sa mga gas sa atmosphere. Karaniwan ay oxygen at nitrogen. Sa banggaan ito, naglalabas ng enerhiya ang mga gas na lumalabas bilang liwanag. Parang fireworks sa langit, pero gawa ng siyensya. Green ang pinakakaraniwang kulay dahil ito ang epekto ng oxygen sa 100 to 300 km altitude. Kapag mataas ang banggaan, nagiging red at kung nitrogen naman, nagiging purple o blue. Pero bago pa man ito na ipaliwanag ng mga siyentipiko, marami ng alamat ang umiikot patungkol sa Aurora Borealis. Sa mga Inuit o Eskimo, pinaniniwalaan nila itong ang mga kaluluwang namatay sumasayaw sa langit bilang tanda ng kapayapaan. Sa Norse mythology, ito raw ay refleksyon ng mga espada ng Valkyries, mga babaeng mandirigma na kumukuha ng mga bayani sa digmaan. May ibang tribo naman na naniniwala na ito raw ay babala mula sa kalikasan, isang hudyat na may malaking pagbabagong darating. Sa Japan at sa iba pang bansa, may paniniwalang kapag nakita mo ang aurora, magdadala ito ng swerte, lalo na kung nagdarasal ka o kasama mo ang mahal mo sa buhay. Higit pa sa kagandahan nito, ang Aurora Borealis ay tanda na gumagana ng maayos ang magnetic shield ng Earth na siyang pangunahing depensa natin laban sa radiation mula sa kalawakan. Kung wala ito, maaaring masunog ang ating atmosphere at mawawala ang buhay sa mundo gaya ng pagkakaalam natin. Isa rin itong babala, kapag sobrang lakas ng solar activity, nagkakaroon
ng malalakas na geomagnetic storms na maaaring makaapekto sa satellite, communication systems, at power grids. Kaya hindi lang ito pampakilig sa mata, ito rin ay pinag-aaralan para sa seguridad. Ang Aurora Borealis ay isa sa mga patunay na kahit sa modernong panahon, may mga bagay pa rin sa mundo na tila masyadong maganda para ipaliwanag. Isa itong paalala na may hiwaga pa rin ang kalikasan, na minsan sapat na ang huminto, humanga at magpasalamat na naging bahagi tayo ng mundong ito. Kung ikaw ay makakabisita sa mga bansang may aurora, susulitin mo. Hindi ito palaging lumalabas at hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon. Pero kahit wala ka roon, ngayon, alam mo na ang sekreto sa likod ng sayaw ng ilaw sa langit. Ito ang Alamin Natin PH. Don't forget to like, share, and subscribe for more kwento at kalaman mula sa ating mundo. Maraming salamat sa panonood sa ating content ngayong araw.